Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Halos patakbong tinalunto ni Joaquin ang emergency room kung saan naroroon ang Daddy Lucas ni Allison, Uncle Ezekiel at Uncle Sandro nito. Hindi pa siya pinapayagan na makita ang kasintahan dahil kasalukuyan pa itong sinusuri ng mga doktor. Sino nagbigay ng pahintulot na sumali siya sa kompetisyong iyon? Halos paanas niyang tanong sa dalawang naroroon. Pero naroon din ang galit na kung para sa sarili ay hindi niya tiyak. Ni wala man lang nagsabi sa akin na nasa karerahan siya. Tumataas baba ang dibdib niya sa matinding emosyon. Lahat ay halos hindi gustong magsalita. Lahat ay nag-aalala at lahat ay gusto nang umiyak. Huminahon ka, Joaquin. Wika ni Sandro na nasa ospital na iyon nagtatrabaho bilang neurosurgeon. Walang may kagustuhan. At dati namang sumasali si Allison sa ganyang kompetisyon. Pero hindi na nararapat. What for? At bilang mapapangasawa niya at ina ng anak ko, I should know about this. Bakit wala mo lang nagsabi sa akin para hindi ko siya pinayagan? Please, walang silbi kung lahat tayo ay magsisisihan. Anya was blaming herself. Ate Elena was hysterical. Lahat naman tayo ay gustong magalit. Pero walang maitutulong ang mga iyon sa ngayon. Manalangin na lang tayo. Napaupo siya na sapo ang noo habang panay ang kaba sa dibdib niya. Nanghihina rin ang tuhod niya sa labis na pag-alala. Laman na rin sa balita ang pagkakadisgrasya ni Allison sa racetrack. Kaya kahit si Alexa ay wala ring tigil sa pag-iyak. Muli niyang sinisisi ang sarili dahil hindi siya nakabalik sa dapat noon 1 linggo pa. 2 oras na raw si Allison sa loob ng ICU, pero wala pang balita sa mga doktor at wala pang lumalabas isa man sa mga ito. Halos mapugto na ang hininga niya sa kaba. Hindi maaaring mawala si Allison sa buhay niya. Kailangan ni Alexa ng ina. Kailangan niya rin ito sa buhay niya. Makalipas pa ang 2 oras sa lumabas ang doktor at kinausap sila. Naroon pa rin si Lucas Valiente at 2 pa nitong kapatid na si Ezekiel at si Sandro. Miss Valiente is in critical condition. Dr. Valiente, wika ng isang doktor kay Sandro. She has broken ribs and her kidneys were damaged. We need to find a donor right away. I can be a donor. Mabilis niyang sabat sa doktor. Take my kidney, my ribs. Kuhanin na rin ninyo lahat ng dugo ko sa katawan ko para mailigtas si Allison. You need to save her life. Napalingon sa kanya ang doktor sa kamarahang tumango ito. Kailangan pa rin nating matest ang kumpability ninyong dalawa bago ilipat sa kanya ang kidney nyo. Baling naman ito sa kanya. Let's just hope that she survived the operation. What do you mean? We are only taking chances on her to surviving using other kidneys. Mahina rin ang puso niya at hindi stable ang vital sign niya. Lalong gusto niyang panawan ng ulirat sa mga sinasabi ng doktor. Paanong hindi pa sigurado na maililigtas niya si Allison kahit ibigay niya ang sariling kidney niya? Pwede ko ba siyang makita? Tanong niya sa doktor sa nanlalabong mga mata. May palagay siyang bibigay siya anumang oras. You'll be with her later. Kailangan muna naming idaan ka sa mga test para sa kumpability ninyong dalawa. Sumama siya sa nurse at kinuhanan siya ng dugo at kung ano-ano pang test para i-match kay Allison. Nabuhayan siya ng loob ng ibalita ng doktor na eligible siya bilang kidney donor ni Allison. Bago pa man siya pumasok sa operating room ay niyakap niya si Lucas Valiente. Alam kong malalagpasan ninyo ng anak ko ang pagsubok na ito. Be strong for her, Joaquin.
May dinukot siya sa bulsa pagkatapos ay iniabot iyon sa ama ni Allison. Natatakot ako sa kalagayan ni Allison ngayon, Dad. Pag-amin niya sa ama ng kasintahan. Para bang ako ang unang bibigay. Kung pwede ko lang ialay ang buhay ko para mabuhay siya, gagawin ko. You will overcome this one, Joaquin. Isipin mo ang mag-ina mo. Pagsubok lang ang lahat ng ito at inaasahan naming malalagpasan ninyo pareho. Kung sakali man, Dad, na hindi ako magigising, please, ibigay mo ito sa kanya. At sabihin mo kung gaano ko siya kamahal. Gumagaralgal niyang wika habang pinipigilan ang sarili na mapaiyak ng tuluyan. Kinuha naman ni Lucas ang diamond ring na dapat sana'y engagement ring nila ni Allison. Kahit si Lucas at ang mga kapatid nito'y hindi rin mapigil sa pagluha. You have to survive this, Joaquin. Your love for each other will help you to get through this. Wika naman ang Uncle Ezekiel ni Allison na yumakap din sa kanya. Hinintay pa nila na maging stable ang vital sign ni Allison at binigyan pa ng ilang medication para masiguro na tatanggapin ng katawan nito ang bagong kidney na ilalagay ng mga doktor. Pagpasok sa operating room ay tuluyan siyang napaiyak sa nakitang kalagayan ng babaeng minamahal na puro pasa ang katawan at mukha nito. Hinawakan niya ang kamay nito habang ang isang kamay niya'y nakatukod sa hospital bed para doon kumuha ng lakas. Hindi niya gustong makita ito sa ganoong kalagayan. Please, hang on, sweetheart. Kahit buong buhay ko pa ang hilingan ng doktor ay ibibigay ko. I need you to live. I need you, Allison. Nang pahigaan siya ng doktor sa katabing higaan, ay muli niyang pinagmasdan ang mukha ng babaeng minamahal. Sa loob ng operating room ay ilang doktor at nurse. Tinurukan siya ng pampatulog. Bago ipinikit ang mga matay, hiniling niyang kahit si Allison na lang ang madugtungan ng buhay. Alam niyang maaalagaan ito sa Alexa ng maayos. Lumipas ang 4 na oras ay naging matagumpay ang operasyon. Kung ilang oras pa siyang nakatulog ay hindi rin alam ni Joaquin. Pagising niya ay magkatabi pa rin sila ng higaan ni Allison, pero sa isang private room na ng hospital. Naroon pa rin ang 3 magkakapatid na si Lucas, Ezekiel at Sandro. How is she? Agad niyang tanong sa kabila ng nanunuyong lalamunan. She's fine. Hinintay na lang din na mawala ang epekto ng gamot para magising na siya. Stable na ang kondisyon niya ayon sa mga doktor. Tinapik siya sa balikat ni Lucas Valiente habang pinapahid nito ang luha sa mga mata. My daughter won't survive at all without you, Joaquin. Nagpapasalamat akong may nagmahal ng ganito sa anak ko. I can offer my whole life, Dad. Tumayo si Sandro para pigilan siya magsalita. Galing ka sa isang major operation, Joaquin. Hindi ka muna dapat nagsasalita o kumikilos. Magpahinga ka muna at mag-ipon ka ng lakas. Tumango siya at muling nilingon si Allison. Dextrose na lang ang nakakabit sa kanya. Pero kay Allison ay may oxygen pa at kung ano-ano pang aparato. Hindi niya alam kung para saan pa ang mga iyon pero umaasa siya sa sinabi ng doktor na stable na ang kalagayan nito. Gusto niya magising na ito para tuluyan ang mawala ang pag-aalala niya para rito. Lumipas pa ang 4 na oras bago nagising si Allison. Hindi naman siya pinayagan muna na tumayo kaagad para puntahan ito. Nagkasyaw na muna siya sa pakikinig ng mga kwentuhan ng 3 magkakapatid na Valiente. Nang araw din na iyon ay dumalaw ang mga magulang at mga tiyahin ni Allison. Si Alexa ay nasa pangangalaga daw ni Marga at ni Nathan dahil hindi pa ito pinapapasok sa hospital hanggat hindi pa nagkakamalay ang ina para hindi ito malungkot. Thank you for everything that you have done for my daughter. Naluluharing wika ng Mami Elena ni Allison nang lapitan siya nito. I love her so much, Mom. And she loves you too, as well as the rest of us. Get well soon. May kasal ka pang dapat asikasuhin. Tudyo nito sa kanya na ikinangiti naman niya.
Naalala niya ang engagement ring na ibinili niya sa ama ni Allison. Ipinagpapasalamat niya sa Diyos na binigyan siya ng pagkakataon na personal na isuot iyon kay Allison. Kinabukasan na siya pinayagan na lapitan si Allison. Tinanggal na ang anumang aparato na nakakabit sa katawan nito. Tinitigan niya ang mukha ng kasitnahan na hindi niya nasilayan ng 3 linggo. Nang ngumiti ito sa kanya ay muling kumislap ang mga luha niya sa mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan dahil hindi pa siya makayuko. Ang titigan ang babaeng minamahal ay sapat na. Wala na ito sa bingit ng kamatayan. Magagawa pa niya itong pag-alayan ng pag-ibig niya. Tila naman nabasa ni Lucas Valiente ang nasa isip niya. Kaya inabot nito ang diamond ring na ibinili nito sa kanya bago isalang siya sa operasyon. Sa nanlalabong mga mata ay isinuot niya ang singsing kay Allison nang hindi na ito tinatanong pa. Tuloy-tuloy namang umagos ang luha sa mga mata ng kasintahan na inaalo naman ng ama nito. It was supposed to be a surprise. Masayang kwento nito sa anak na hinahaplos ang buhok nito. Joaquin came to my office and asked for your hand in marriage a month ago. Tumingin si Allison sa kanya na lalong umiiyak. Niyakap ito ng ama at muling inaalo. Joaquin loves you so much, sweetheart. Hindi ako magdadalawang isip na ipagkatiwala ang prinsesa ng buhay ko sa kanya. And I love him too, Dad. Tumingala ito sa ama nang sumagot ito sa gumagaralgal na tinig. Nang titigan siya ni Allison ay pare-parehong hilam sa luha ang kanilang mga mata. Magpagaling kayong dalawa dahil hindi na natin iaatras ang petsa ng kasal. Wika naman ang ama nito. Marga will be in charge again dahil mas kailangan mo magpahinga at bumawi ng lakas. Baling naman ito kay Joaquin. 1 linggo pa silang mamamalagi sa hospital ni Allison dahil hindi pumayag si Lucas Valiente na makalabas sila agad, lalo at under monitoring pa ang bagong kidney ni Allison. Araw-araw namang naroroon din ang Mami Elena nito, kasama ang anak para makasama nila. Kahit ang ibang miyembro ng pamilya ay madalas dumalaw sa ospital para kumustahin sila. Si Alexa ay ayaw umalis sa tabi ng mami niya matapos malaman na hindi pa rin sila makakauwi. Can you put an extra bed so I can sleep here, Mommy? Tanong nito saka nagtawanan ang mga naroroon. This is not a hotel, baby. Paglabas ng mami at daddy mo sa ospital, ay makakatabi mo na rin sila sa pagtulog. You will be sleeping with Lola Elena for the meantime. Sagot naman ng mami ni Allison. Wala namang nagawa ang bata kung hindi ang sumang-ayon. Kaya't lagi itong nakayakap kay Allison habang nasa ospital. Nasa hardin ng mga Valiente sa Green Hills ang pamilya ni Allison, pati ang pamilya ng mga tiyuhin nito, para sa isang salusalo para sa matagumpay na kidney operation ni Allison. May nurse na nakaantabay sa kanila ni Allison na ipinipilit pa ni Lucas sa kanila dahil hindi pa raw sila dapat gaano kumikilos. Nakita ni Joaquin kung paano alagaan ng mga Valiente ang isa't isa at natutuwa siya na magiging parte ng angkan na sa kabila ng kayamanan ay hindi nakakalimot sa mas mahalagang bagay sa mundo, ang pamilya. No more competition from now on, Allison. Kahit saan niya ay patitigilan na ni Ezekiel sa larong iyan. Wika naman ni Lucas na mabilis na tinanguan ng anak, pero ikinasingkit ng mga mata naman ni Anya na nararoon din. Anong kinalaman ko sa nangyari kay Allison? I'm a careful and responsible driver, Uncle Lucas. Hindi natin alam kung kailan dadating ang disgrasya. What happened to Allison is a lesson learned. Oh, please. Stop arguing, Anya. May babala namang wika ni Ezekiel sa anak. Kailangan mo ng pagtuunan ng pansin ang kumpanya. Tigilan mo na yang kung ano-anong sports na makakapagbigay lang ng panganib sa buhay mo. Itatalin niyo ako sa 4 na sulok ng opisina? Tila pagtanggi nito at agad lumukob ang lungkot sa mukha nito. Yes. Matigas naman ang sagot ni Ezekiel. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na maraming trabaho sa opisina at kailangan na ng Kuya Nathan mo ng katulong sa pagpapatakbo ng hotel.
No way, Dad. Mahina naman itong sagot, na bagamat naroon ang pagtutol ay naroroon din ang takot sa ama sa tinig nito. Yes, you will. Simulan mo na ring maghanap ng mapapangasawa mo. Look at how lovely Alexa is. Hindi ka ba naiinggit? Oh my God, Dad. Stop comparing with Allison. I have my own life. Alam ko, pero 25 ka na. Sa susunod na birthday mo, kung hindi ka pa mag-aasawa, ako ang hahanap na mapapangasawa mo. That's absurd, Dad. Don't try me, Anya. Warning nito muli sa anak. Hindi na ito sumagot bagamat alam niyang nagre-revolusyon ang dibdib nito. Paano mag-aasawa yan, wala namang boyfriend? Tudyo naman ang kapatid nito na si Nathan. I don't even seeing her dating anyone. Oh, shut up. Pairap naman itong wika sa kapatid. Baka naman babae ang gusto mo. Padadapain ka ni uncle niyan kahit 25 ka na. Biro naman ni James. May ilang nagtawanan pero si Marga at Allison ay tahimik lang na nakatingin sa pinsan. Si Anya naman ay hindi maipinta ang mukha dahil sa banta ng ama na patitigilin na ito sa kahiligan ng sports. How's the wedding preparation has been doing? Tanong naman ni Elena kay Marga. Matapos nilang makalabas sa ospital, gayon pa lang nabanggit muli ang kasal na dapat ay sorpresa niya kay Allison. Okay na ang lahat, Auntie. Masayang sagot naman ni Marga. Wala nang poproblemahin ang dalawang yan kung hindi ang maglakad patungo sa altar. Kaya ko na bang maglakad ng maayos by the time? Tanong naman ni Allison. Magaling ka na sa mga oras na yan, sweetheart. Sagot naman niya kay Allison. At kung kailangan kitang buhatin hanggang sa altar ay gagawin ko. Baka kung ano na naman ang maisipan mong gawin. Kapag kinain ka na naman ang pagsiselos mo. Nagtawanan ang lahat habang si Allison ay umirap sa kanya. Nang nakakatawa ang mga mata nito. Masuyo niyang tinitigan ang babaeng pakakasalan. Napuno ng galak sa dibdib. 1 linggo na lang ay magiging legal na ng asawa ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. 10:00 na halos nakaalis ang lahat ng bisita nila dahil sa napasarap na kwentuhan. Nang marating nila ni Joaquin ang silid ay hinarap siya ng kasintahan. Hindi pa kita napapagalitan sa pagsali mo sa karerang iyon, Allison. Ano pumasok sa isip at sumali ka pa roon? Pagalit na tanong nito sa kanya. Umupo siya sa tabi ng mapapangasawa na nakaupo at nakasandal sa headboard ng kama. Si Alexa ay nasa silid pa rin ng lola niya na tulog dahil hindi nila ito maaasikaso. Tagyuko siya ng ulo at nilaro ang daliri ng singsing na suot, ang engagement ring na ibinigay ni Joaquin noong katatapos lang isalin ang kidney nito sa kanya. Ang akala ko pakakasalan mo si Nancy. Halos pabulong niyang sagot dito. Saan mo naman nakuha ang kaisipang iyan? Narinig ko kayo ni Alexa nag-uusap. Ang sabi mo'y magpapakasal ka na. At hindi ko dapat iyon malaman. Of course, because it was supposed to be a surprise. I intend to propose when I come back. Ilang beses ko bang sasabihin na binabawi ko na ang alok ko kay Nancy? At pinagsisihan kung inalok ko siya ng kasal. Paglilinaw naman ito sa kanya. Anong gusto mong isipin ko? Mula nang umuwi ako sa bahay mo, hindi mo na naman ako inalok ng kasal. Ni hindi mo na nga nababanggit iyon. Paninisi naman niya dito. Bumaling naman ito sa kanya at kinabig siya para isandal sa dibdib nito. Naalala mo nung halos hating gabi na ako nakauwi? Galing ako sa Valiente Corporation para hingin ang kabay mo sa daddy mo. Para akong nanggaling sa gyera dahil buong angka ninyo yata ang hinarap ako sa conference room. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil nga surprise. Pagkatapos kong makawala sa usapan namin ni Nancy, ay plinano ko na agad ang future natin. Ikaw lang ang pag-aalayan ko ng pag-ibig at pangalan ko, Allison. Hindi ka pa rin naman nag-propose nun Because I have to arrange a lot of things. Kasama na doon pati ang relasyon ni Nancy at ni Joey na siyang ama ng ipinagbubuntis niya.
Kinausap pa namin ang daddy ni Nancy para tanggapin ang pagpapakasal nila. Hindi mo minahal si Nancy? Hindi mo siya pinagnasaan kahit kailan? Pagmamaktol niyang parang bata. Isang halakak naman ang pinakawalan ni Joaquin. Our relationship was pure platonic. She's right. We both could imagine kissing each other. Samantalang ikaw kahit sa panaginip ko'y ginagambala ako ng mga halik mo. Puno pa ng mga pictures niya ang opisina mo. Muli namang natawa si Joaquin sa mga pagmamaktol niya. Pero tulad ng dati matiyaga itong nagpapaliwanag ng mga bagay na kumugulo sa isip niya. She put that on purpose. At ng mga panahong yon ay sila na ni Joey ang may hawak ng opisina. Nandoon lang ako para mag-supervise hanggang sa pwede ko nang ipagkatiwala sa kanila ang buong kumpanya. Bakit hindi mo kami pinagkakausap na dalawa para hindi kami nagsusukatan lagi ng tingin? Nakakahiya naman na pinagsesalosan ko pa siya. I'm sorry, sweetheart. It's my fault. Kahit si Nancy ay matagal ka nang gustong kaibiganin pero tumatanggi ako. I enjoy that you were jealous at her. Feeling ko kasi ako ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Nakangiti niyang pahayag rito. Kaya hinayaan mong dalhin ko sa dibdib ang lahat ng pagsaselos ko. I'm sorry na nga. Bakit hindi ka nakabalik ka agad na dapat 2 linggo ka lang doon? Nakabakasyon ang accountant namin na siya maglilipat ng shares ko sa kumpanya kay Joey. Hinintay ko rin ang agreement galing sa abogado para sa installment basis na gagawin niya dahil hindi niya kayang bayaran iyon ng buo. Ibinenta mo na ang kumpanya mo? Yes, 30% lang naman ang sa akin doon. 70% ay kay Nancy. Na mag-usap kami ng daddy mo ay pumayag siyang magpakasal tayo sa kondisyon dito na tayo maninirahan at sa Valiente Airlines na rin ako magtatrabaho. Pumayag ka sa lahat ng gusto ni Dad? Labag sa loob ko noong una, pero naisip kong hindi ka bagay sa San Fabian. Nahawak lang ay sandok at walis. Hindi ka magsisilbi sa akin. Prinsesa ka ng mga Valiente. Ano na lang ang sasabihin ng angkan mo? Pero kung alam ko lang na sasali ka sa karerang yan, hindi na kita iniuwi pa dito. I was so jealous with Nancy. Sa isip ko'y pinalaya na kita. Masyado ka ng maraming sakripisyo para sa akin. Panahon naman na ako ang magsakripisyo kung doon ka magiging masaya. Paano mo naisip na sa iba ako sasaya? Hindi ko ba na iparamdam na ikaw ang mahal ko noon pa man? Nalungkot ka mula nang bumalik tayo dito. Nakikita ko sa mga mata mo, Joaquin. Minsan ay malayo ang distansya mo sa akin. Na-overwhelm lang ako sa karangyaang taglay mo. Hindi ko naisip ang lahat ng yan. Ang alam ko lang gusto kitang mahalin. Pero kinain ako ng insekuridad nang makita ko ang totoong mong mundo. Baka hindi ako maging sapat para sa'yo. I stayed in San Fabian with you and Alexa. And that was the happiest days of my life. Wika niya kay Joaquin na tiningala niya ito. Hanggang maglandas ang luha niya sa mga mata. Kahit bumalik na lang tayo doon kung hindi ka komportable dito. I'll already made a promise to your father. At kung payagan man tayo ng ama mo na umuwi sa San Fabian, sa tingin mo ba'y maisasama pa natin si Alexa? Hindi na gustong bitawan ng mami mo ang anak natin. Nakatawa nitong wika. Siya naman ay bagamat naninikip pa rin ang dibdib, ay sobrang saya naman niya. I'm really sorry, Joaquin. Dahil sa mga agam-agam ko kailang mo patuloy ibigay sa akin ang kidney mo. Muli sa nalungkot sa sakripisyong ibinigay sa kanya ni Joaquin. Puso ko nga na ibinigay ko sa iyo ng buo. Hindi ako umangal. Kidney ko pa kaya? Nakatawa nitong sabi sa kaniya ni Yaka pa ito na mahigpit. Kahit kuhanin mo pa ang atay at balon-balunan, hindi ako tatanggi. Kumawala siya sa pagkakayakap ni Joaquin. Pero mas lalo nitong hinigpitan ang yakap sa kanya. Pa-surprise ka pa kasi. Kaya ka ba parang namatayan kung makaiyak nung pauwi ako sa San Fabian? Nakangisi pa nitong tanong sa kanya.
Pinadala mo na lahat ng gamit namin ni Alexa. Tapos ikaw 3 pirasong damit lang ang dala mo. Anong gusto mong isipin ko? Kasi nga babalik pa naman ako doon. Ngayon nandiyan na lahat ng gamit ko sa cabinet mo. May agam-agam ka pa ba? Nakangiti siyang umiling saka ikinawit ang kamay sa leeg nito at pinilit abutin ng labi para bigyan ito ng halik. Mapusok namang tumugon si Joaquin. Bumitiw silang pareho makalipas ang ilang sandali. I love you, Alison Valiente. Ang babaeng tanggi ng tanggi na mahalin ako. Tudyo nito sa kanya. Lumabi naman siya sa pang-iinis nito. Ang lakas na ng loob mong asarin ako palibasa, alam mong mahal na kita. Totoo ba? Kailan mo na-realize? Hindi nito paawat na tanong sa kanya. Does it matter? Seryoso naman niyang sagot na hinawakan ang mukha nito ng dalawa niyang kamay. Alam ko lang, sobra kitang mahal na kaya kong magparaya kung hindi na ako ang mahal mo. And that would never happen, sweetheart. I never imagined waking up in the morning with another woman. I love you, and I will always be faithful to you. Our wedding is set on the first week of the next year, sweetheart. Sa tingin mo, makakapaghani mo na tayo nun? Tudyo nito sa kanya. Napangiti naman agad siya dahil naramdaman niya ang pag-iinit ng katawan nito sa kabila ng mahigit 1 linggong kagagaling lang sa operasyon. Maniniwala ba ako na kaya mo maghintay ng ganoong katagal? Tell it to the Marines, Joaquin. Isang malutong na tawa naman ang isinukuloy nito, saka siya inayang humiga para matulog.